Sugatan ng isang siklistang senior citizen matapos sumalpok sa kasalubong na kotse sa Rizal. Ang nahulikan na disgrasya, tinutukan ni EJ Gomez. Hoy! 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 Oh! Hala! Hala! Yan ang nasa pool sa video ng pagsalpok ng isang siklista sa kasalubong nitong kotse sa San Mateo, Rizal alas 8:30 ng umaga kahapon. Nakunan din sa dashcam ng kotse ang aktwal na pagsalpok. Yung part na yun sobrang tapik niya. So hindi, nung packet ako, nakita ko yung kalsada na wala nang kasalubong. So nagulat na lang ako na biglang may bumulusok sa akin pababa. So there's no way to escape na po. Yung takbo naman ng kotse na paahon, normal lang siya na, siyempre umaahon, hindi siya matulin. Itong bike naman, talagang matulin po. Nabasag ang salamin at nayupi at nagasgas ang pintuan ng driver's seat. Nasira rin ang side mirror ng sasakyan. Yung pinangyarihan po ay sharp curve po yun. Napakadelikado, kinukonsider namin siya na accident prone. Binigyan ng first aid ang 63 anyos na biker na residente ng Quezon City. Ayon sa pulisya, nakalabas na ng ospital ang siklista at patuloy na nagpapagaling. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang siklista. Nagkaareglo rin daw ang dalawang panig. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Bago ang undas sa Sabado, ramdam na ang dagsa ng mga dalaw sa mga pangunahing libingan ng Maynila. At mula sa Manila North Cemetery, nakatutok live si Jonathan Anday. Jonathan. Ivan, mag-aalas 6 ng gabi, magsasara na itong Manila North Cemetery. Unti-unti na nagsisilabasan yung mga dumalo kanina. Pero kanina, dagsa po yung mga dumalo rito. Nasa 30,000 sa taya ng pamunuan ng Manila North Cemetery. Pero ang inaasahan talaga nila, aabot to ng 2 milyon hanggang sa November 2. Dumagsa kanina ang mga dumalaw sa Manila North Cemetery. Ang ilang ayaw maglakad, dubalaw na ngayong pwede pang pumasok ang mga sasakyan. Sakit na tod. Mga November 1, dati na-try nyo na pumunta dito? Oo, na-try na namin. Kaya lang, ang hirap pumunta. Tapos ang layo ng nilalakad namin. From dun sa, malayo pa sa gate. Doon kami nagpa-park. May mga nakahanda ng wheelchair sa mga mangangailangan nito. Bigat din ang traffic sa loob ng sementeryo. Simula Miyerkules, bawal na munang pumasok ang mga sasakyan rito. Nagulat kami kahapon, tsaka ngayon. Ang expect namin, mga 29 pa masisimula ang datingan. Siguro inisip na rin nila na mas maaga, mas maganda. Last minute na rin ang paglilinis ng mga puntod na hanggang bukas na lang pwede. Nakakailang puntod po kayo? Siguro mga 10 ganyan. Sa ilang araw? Sa isang araw? Tapos 1.5? O sumugano, 10,000 sa isang araw? Naman pulat na gano'n na 1,000 eh. Kamukha na isang litsong ganyan, babayaan ka 500. Oh. Si Rufina nagtirik ng mga kandila sa puntod na walang lapida. Natabunan na kasi ng mga pinagpatong-patong na puntod ang libingan ng kanyang 17-day-old baby na pumanaw noong 2014. May nagalok raw na ilipat ito sa tinatawag na apartment pero tumanggi sila dahil may kontrata at bayad. Kasi lilipat din yun pag hindi namin nabayaran. Pagdating ng due date, wala kami dito. Hindi na namin siya alam kung saan namin pupuntahan. May website ang Manila North Cemetery para sa paghahanap sa mga puntod. Sa 1 milyong nakalibing dito, 400,000 na pangalan pa lang ang nasa website. Hanggang kanina tuloy-tuloy ang pag-i-encode ng mga impormasyon mula sa sira-sira at inaanay ng talaan ng mga patay. Nilagyan din ng air-conditioned units ang isang gusali ng kolumbaryo sa sementeryo. At dahil air-conditioned na itong kolumbaryo, bawal na pong magtirik ng kandila dito sa loob. Ang pwede na lang dito sa labas. Meron ditong candle stand kung saan pwede lang magtirik ng kandila yung mga tao. Kanina, sunod-sunod ang mga humahabol na maglibing lalo't hanggang sa Martes na lang muna ito pwede at bawal sa mismong undas. May nakunan din kaming nagpapatugtog ng loudspeaker sa ibabaw ng puntod. Bawal yan at kukumpiskahin, sabi ng pamunuan ng sementeryo. Bawal din magdala ng alak, baraha, matatalim na bagay, pati ng mga alagang hayop. Ang mga bawal sa Manila North Cemetery, bawal din sa Manila South Cemetery. Umaga pa lang umabot na sa 7,000 ang dumalaw doon. Ngayon ang huling araw para maglinis ng mga puntod doon. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, sa November 1 nila inaasahan ng dagsa ng mga dadalaw. Inaasahan ko yan, itong uno. Siguro maaga pa lang, pagkabukas kakapal na ng todo yan.
lalo pag gumanda yung panahon. Abiso po sa mga motorista sa darating na Huwebes hanggang umaga ng Lunes ay isasara po sa daloy ng trapiko ang ilang bahagi ng Blumentritt, Dimasalang, Maseda at southbound lane ng Dimasalang Bridge at Aurora Boulevard sa paligid ng Manila North at Chinese cemeteries. Magpapatupad dyan ng rerouting ang Manila Police District. Dito po sa Manila North Cemetery, 6 a.m. hanggang 6 p.m. bukas itong sementeryo. Pero sa Miyerkules hanggang sa Linggo, 5 a.m. to 9 p.m. na ang operating hours nito. Yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Ipinakilala na ang 20 housemates sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0, ang show of support ng kanilang mga kapwa-artista. Alamin sa aking chika. Naging makulay ang muling pagbubukas ng bahay ni Kuya sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0 at kapamilya boy group na BGYO. Nagbalik na rin ang dating host ng show na si Luis Manzano. Eksklusibo na nating nakilala sa 24 oras ang 8 housemates. Kagabi, ipinakilala na rin ang 12 pang housemates, ang mga kapusong sina Anton Vinson, Wynonna Collins, Caprice Cayetano, Liv Victor, John Clifford, at Ashley Sarmiento, at kapamilya stars na sina Eliza Borromeo, Ray Victoria, Inigo Jose, Lela Ford, Rach Alim, at Fred Mosser. Sa outside world, full support sa journey ng bagong housemates ang mga nakasama nila sa industriya. At ang ex-housemate na si Charlie Fleming, tila may yearning. Kuya, kinuha mo si Lee, kinuha mo si Joaquin, kinuha mo si Wynonna, si Marco, si Ashley. At ang isa sa kanyang main concern, Kuya, kinuha mo sila lahat, wala na kaming streak! wish tuloy ni Charlie, bekene men pwedeng pumasok siya ulit sa bahay ni Kuya. Miyembro na po ng ASEAN ang Timor-Leste at sunod-sunod din ang pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malaysia. Mula sa Kuala Lumpur, nakatutok live si Marizo Mali. Yes, Pia, makasaysayan nga ang pagbubukas ng 47th Summit o ASEAN Summit at related summits ngayong araw. Dahil matapos ang 26 na taon, ngayon lang uli nagkaroon ng bagong miyembro ang ASEAN. At ito nga ang Timor-Leste na formal nang tinanggap bilang member state. Sa kanya namang plenary intervention speech ay pinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang kahandaan ang kahandaan ng ating bansa sa pag-host ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Sunod-sunod na nagdatingan ang mga ASEAN member states sa Kuala Lumpur Convention Center para sa formal na pagbubukas ng 47th ASEAN Summit at related summits ngayong araw. Pangunahing mensahe sa opening speech ni 47th ASEAN Summit Chairman Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, dapat magkaroon ang ASEAN ng tapang na bumuo ng bagong mga pakikipag-ugnayan o partnership at madaling umangkop sa mga pagbabago. Isinapormal na rin dito ang pagtanggap sa Democratic Republic of Timor-Leste na 2011 pa nag-apply para maging ASEAN member state. Sinundan niya ng customary handshake ng ASEAN. Naging emosyonal pa si Prime Minister Xanana Gusmao. Sa isang Facebook post, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na makasaysayang yugto ito para sa Southeast Asia. Ang pagpasok daw ng Timor-Leste sumasalamin sa sama-samang hangarin ng rehiyon tungo sa pagkakaisa, pagtutulungan at ibinahaging kaunlaran. Sa plenary intervention speech nga ni Pangulong Marcos, ipinahayag niya ang kahandaan ng Pilipinas sa pag-host ng ASEAN 2026. Binigyan diin daw ng Pangulo ang kahalagahan ng ASEAN centrality sa pagtataguyod ng katatagan at pagtutulungan sa rehiyon. Sa sidelines naman ng summit, sunod-sunod din ang pulong o bilateral meeting ng Pangulo sa mga lider ng Cambodia, Thailand, Canada, Japan, European Council at United Nations. Kabilang sa mga pinag-usapan ng ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang nakapulong nito, kabilang sa aspeto ng turismo at ekonomiya. Nilagdaan din sa summit ang pag-amyenda sa Second Protocol ng ASEAN Trade and Goods Agreement o ATIGA at sa Martes ang isa pang mahalagang kasunduan na ASEAN-China Free Trade Area 3.0 upgrade kung saan inaasahang makikinabang ang mga negosyong Pinoy. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Marizo Mali.